Hello! Okay. Kahapon nung na-receive ko yung info na mangyayaring gulo bukas, na-stress ako sobra. Hindi ko alam kung paano ko siya ipo-post or ipapaliwanag kasi kahit i-post ko siya, hindi naman na siguro titigil pa yung mga magra-rally bukas kasi naka-schedule na yan, matagal na eh. So, na-stress ako talaga. Ang ginawa ko, pinadala ko dun sa isa kong friend na vlogger. Sabi ko sa kanya, kapatid, ko na bahalang post. Sabi ko sa kanya, takpan mo lang yung pangalan ng ganto, ganyan, para, kasi, wag mabuking dahil kawawa naman. Sorry. Nagbibigay sila ng informasyon. Tapos mapapaan pa sila, delikado pa yung buhay. So, yun na. Tapos, nag-iisip pa rin ako. Nagdasal ako na sana walang masaktan, na sana hindi matuloy yung mga panggugulo na gagawin. Kasi yung hindi natuloy na panggugulo nung nagrally yung mga iglesia ni Cristo, hindi sila makapasok noon sa Malacanang kasi sobrang barikada. Nagulat sila dun eh, na ready, nakabarikada yung palasyo. Hindi naman lumusob ang INC. Ang INC nasa Luneta lang. Tapos ilan lang yung umattend na DDS, yung mga retarded militars, di ba? Hindi yun natuloy. So itutuloy yun bukas. Kasi bayad na yung mga yan eh. Yung mga manggugulo, yung magbahagis ng molotovs, bombs, yung mga Muslims, yung mga Muslim, tapos nadagdagan pa yan ng mga communist, Chinese na dumating from the Philippines, tapos naka-meeting ng PDP laban, na tinanong ko kung paano nakapasok yung mga yan. Kung eroplano yan, syempre matitrace. Submarine ang ginamit. Submarine ang ginamit na kung saan sila nanggaling. Bumaba sa Bataan, Zambales, parang Ilocos Sur. Submarine pala ang ginamit para makapasok yung mga Chinese communist na mga magugulo din. So, eto na. Paano ba nagsimula yung gulo na yan? Bakit ba yan nagsimula? Bakit si Amy ay panig sa mga Duterte? Gayong tayong lahat, ang paniniwala natin na blood is thicker than water. Kung ano may nangyayari na yan, syempre, mas mag-aano pa rin kay Amy yung pagiging kapatid na pinaniwalaan ko hanggang sa bago siya magsalita sa stage ng Iglesia ni Cristo. Ngayon ko talaga napagtanto na hawak na nila si Amy. Kahit na alam ko naman na si Amy ang pinahawakan ni Duterte sa Northern Luzon ng Pogo. Yung mga Pogo nung panahon ni Digong at hanggang sa naging presidente na si BBM ay hawak ni Amy Marcos. Si Amy Marcos po, bukod sa nakakakuha siya ng Pogo money dahil hawak niya nga ang Northern Luzon Pogo, ay meron din siyang Pogo. Marami siyang Pogo sa Northern Luzon, sa mga buildings, at ang umahawak niyan ay ang kanyang mga anak. Maraming pictures na nagkalat. Ilabas natin yung mga pictures na nagkalat sa susunod. Sige. Na mga Pogo, kasama niya Pogo Honors. Meron pa silang dalawa ni Alice Guo na yung picture nila, isasabihin mo ng hindi nila first time nagkita yun, yung sa loob ng kotse. Makikita mo talaga doon na may pinagsamahan na sila. Matagal na sila magkasama. Tapos, ganito kasi yan. Yung alam kong info, ang nakalagay doon is close sila ni Harry Roque. At ang tawag ni Harry Roque sa kanya ay Super Ate. So, ang ginawa ko ngayon,
Gusto ko kasi may ebidensya. Dahil nagalit si Harry Roque kay Amy, di ba? Itong nakaraan. Wala daw siya tiwala kay Amy. Tapos tawag sa kanya super ate. So naghanap ako ng ebidensya na, o resibo na tinatawag niyang super ate si Amy. Nakakita ako ngayon. Pero o nga pala, ang pinaka-latest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas Alyansa, abay 2 nagsabi na sila ay tatakbo bilang independyente. Isa na dyan, si Super Ate to the President, okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, ayan, di ba? Nakita niyo na, naghanap ako ng resibo na ang tawag sa kanya is Super Ate. So meron. Magachika talaga sila ni Roque sa Pogo. Magachika si Amy at saka si Roque. Kailan lang sila nagkatampuhan nung pinipilit kasi nila si Amy na magsalita na adik si BBM. Alam ko yan. Time pa lang na binabatikos ko si BBM. Nagagalit si Maharlika noon. Bakit ayaw sabihin ni Amy na bangag at gumagamit si BBM? Yun yung time na nag-uumpisa na si Sara na batikusin si BBM. Yung marami na siyang sinasabi, papapugutan niya ng ulo, yung tapos yung ipatatapon yung bangkay ni Fem sa WPS, tapos hindi man lang tayo makarinig ng reaksyon from Amy, di ba? Yan kasi talaga yung dahilan. Magkakasama po silang lahat sa Pogo. At eto ang aking report dyan. Saka ko na ilalabas sa inyo yung talaga pang mga iba pang reports na may kinalaman sila sa Pogo at mag-partner talaga silang dalawa na tatakbo sa 2028. Dahil mauubos na, magte 10 minutes na naman, kailangan ilabas ko na. Ito yung mga informasyon. Ito. So, ayon sa aking, ayon kay Charlie. Together with Harry Roque, Senator Amy has been associated with Pogo ever since. Pogo operator siya in Northern Luzon. Chinese Pogo operators used to call her Super Ate. That's why Roque is fondly calling Senator Amy as Super Ate also. Karapatan ni Senator Amy yan kasi yan yung usapan nila ni Duterte at Sara. Part yan ng Sarami 2028 sa Pogo kukuha ng pondo para sa 2028. Tatakbong presidente si Sara at BP si Senator Amy. Kaya kanya ang right sa Pogo as agreed with Duterte and BP Sara. Bukod sa siya ang author ng Pogo Law, Pogo owner din si Senator Amy. Mga anak niya ang nagmamanage ng Pogo Centers. Madami ang Pogo sa mga business buildings, nagkalat, madami din photos. Nagkalat na honor si Senator Amy ng mga Pogo. Senator Amy authored the law that legalized Pogos, and as a result, she has been called a Pogo Queen. Kaya madami siyang hawak na Pogo operators. Meron siyang monthly, pati si Sara. Nung sinabi ni BBM na bawal na Pogo without consulting Senator Amy, dahil siya ang author ng Pogo Law at alam ni BBM, madaming Pogo si Senator Amy. Galit na galit si Senator Amy kay BBM kasi madami siyang new investment sa Pogo. So the truth is, Pogo ang reason kaya sobrang galit ni Senator Amy kay PBBM. Malaki ang nalugi sa mga investments niya, naipit siya sa mga investors niya na Chinese at Koreans at nawala ang monthly niya na 15 million mula sa mga Northern Luzon Pogo operators, pati monthly ni BP Sara. Ayan na, nawala. Sobrang nasaktan si Senator Amy kasi walang respeto sa kanya si BBM dahil alam ni BBM siya ang author ng Pogo Law at hindi man lang siya kinonsulta. Walang pag-uusap, bastusan, kaya talagang bastusan na ang laban ni Senator Amy sa kapatid niya. Asawa daw ni BBM ang nakikinabang, kaya hindi inggit kay BBM ang dahilan ng galit kundi Pogo talaga. Nakakahiya lang kasi yung Pogo ang puputok sa media. Kaya galit si Senator Amy kay PBBM. The truth, 100%. That's the truth, 100%. Diyan siya kumukuha ng parte ni BP Sara monthly from the gates sa Pampanga. Ito, pinost ko to. At sa Thunderbird, sa San Fernando, La Union, at yung mga Pogo operators na galit kay BBM ay ang sinasabi na nagpopondo para matanggal si BBM para